Welcome back to Master Kalog and don't forget to subscribe for more update. Good news po ito, hinarang ni PBBM ang planong paghahain ng impeachment traps versus Vice President Sara Duterte. PBBM may mensahe sa mga leader ng Kongreso para pigilan ang impeachment laban kay Vice President Sara matapos ang kali-kaliwang complaint mula sa iba't ibang mga departamento. Nagbigay ng paalala si Pangulong Bongbong Marcos na wag nang ituloy ang paghahain ng impeachment complaints. Sabi ng Pangulo, hindi importante si Duterte in the large scheme of things. Ang impeachment ay, sabi ng Pangulo, maaari lamang anyang magkagulo sa dapat sa sinasagawa ng gobyerno para sa kapakanan ng mga Pilipino. In the large scheme of things, Sara is unimportant, so please do not file impeachment complaint. It will only distract us from the will of government which improve the lot of Filipinos. Ha? No. Wala pa so far. Tingnan natin kung ano mangyayari. Wala. Kahit sa sinong congressman. Hindi mo alam to sa iba. Apo, pero kayo, wala. Ngunit sinabi ni dating Senator Trillanes na handa na ihain ang complaints versus Sara Duterte para sa kanyang impeachment. At sinabi rin ng ibang departamento na lahat ng mga usaping ito ay hindi naman nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa, kaya't hindi ito dapat ikabahala. Kaya wala nang dapat ikabahala dahil pinasususpindi na ng ating Pangulong si BBM ang paghahain ng impeachment kay Sara Duterte. Focused on the budget for 2025 and the need to prioritize our the funding of the high priority projects of government of this administration. But let me note that it's, as we have indicated in our release yesterday, it's a business as usual for us, and I don't think that these political noises would have any impact on the economy. Actually, there are a lot of investments that are coming in, and we are pursuing those investments. So they haven't mentioned anything yet about these things that are happening in our country. Sa kabila ng lahat ng usaping ito, patuloy pa rin ang pagrarally ng mga sumusuporta sa mga Duterte at ito ay sila po ay nasa EDSA pa rin at ipinapahayag nila ang kanilang mga katuwiran at mga paniniwala. Ng isang pahayag na iniurong na raw po niya ang impeachment na inahain nila kay BP Sara. Ang suporta daw niya, inatras na niya. At hindi niya sinusuportahan ang anumang complaints of impeachment against the Vice President. Okay lang yun. Magpasalamat kayo mga kababayan kay BBM. Magpasalamat kayo. Magpasalamat kayo sa langit at pinasukan si BBM ng tamang desisyon. Sinasabi ko nga sa kanya huwag kayo magsabi na natakot. Kayo naman. Natakot lang daw! Yun, nilakas ko pa. Huwag niyo sabihin na natakot. Bigyan niyo siya ng leeway ng konting elbow room na kaya niya ginawa yon kasi nahimasmasa nakita niya. Dahil sa mga vlogger, pasalamatan natin mga vlogger, yes, na sinasabi na mali yung ganyang naging reaksyon dun sa sinabi ni Inday Sara na hindi niya palalakpasin yun. Bakit nahimasmasan si BBM? Kasi yung pagsabi ni BBM na hindi niya palalakpasin yun at tatayuan nila yun na labag sa konstitusyon, hindi palalakpasin ng taong bayan yung gagawin ninyo. Yun yun. Kaya nahimasmasan. Nakita nila na mas makapangyarihan ang taong bayan. Kaya doon kayong maniwala. We, the sovereign Filipino people, Constitution, we ordained and promulgated the Constitution. Hindi pwedeng baguhin ang Constitution ninyo. Hindi pwede. Kung hindi nyo niraratify,
kung hindi kayo approve bawat section, bawat amenda na gagawin sa Constitution, hindi pwedeng basta-basta palitan kung hindi pumayag ang taong bayan. Ganon kayo ka-powerful. Powerful ang taong bayan. Nasaan ang gobyerno? Nasa ibaba ng Constitution. Ito ang presidente, yung judge, yung Supreme Court, yung legislative, nasaan ang armed forces at saka mga PNP. Makinig kayo. AFP at PNP, nasa ibaba kayo ng executive. So, isang dangkal ang layo sa taong bayan. We, the sovereign people, then the Constitution that we ordain, binasbasan natin. Binigyan nyo na hininga. Lahat ng nakalagay sa Constitution, yon ang kagustuhan ng taong bayan. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you.